Praise God, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Amen. Hapon po sa Philippines. And we are live via Facebook po. Amazing Grace Church, Dagupan City. Amen. Ayan. So, today is December 1. At ngayon po ang unang araw and at the same time, unang linggo ng buwan ng Disyembre taong 2024. Ayan. So, batiin ko lang din po yung mga nasa Facebook Live po. Praise God. Thank you, Lord Jesus Christ of Nazareth. Sabi po nila Pastor Noel and Pastor Rona from UTC Family, Saudi Arabia. Shout out din po sa Two Hearts Prayer Group sa Arizona, USA, kinamamay ko. And sa Turiban Sisters sa Jeddah, Saudi Arabia din po. Hallelujah. Ayan, so, praise God, nanonood po ngayon sina Pastor Noel at yung mga iba pa nating kapatiran sa Facebook Live. We hope na makasama po namin kayo all throughout this service. Hallelujah. Muli special shoutout kay mamay ko. Ayan, nakakalungkot kasi si mamay ko nalagay. Binabati ko ngayon, wala na si papay ko, nasa langit na siya kasama ni Lord. Amen. So, sino po yung mga nandito last Sunday? Pakitaas po yung kamay ng mga nandito po nung nakaraang linggo. Hallelujah. Palakpakan na yung sarili nyo dahil nakabalik po kayo. Amen. Welcome ko lang po ulit ang Oliva family. Sila Auntie Lani, Auntie Rene, sila Kuya Marlon, Sister Dina. Sa inyong lahat po dyan. Sinashout po kayo kasi hindi po kayo nakikita sa live para malaman ni mamay ko na nandito po kayo. So, ngayon nandito po ang Oliva family, ang inyong mga kapatid at pamangkin at ako, at praise God dahil nakabalik po sila. Amen. Ayan. Maraming salamat po muli sa pakikiramay sa aming family noong nakaraang linggo, ay Sabado pala. Amen. Isang linggo na kaagad yun. 1 week na agad yung funeral service natin dito. And last Sunday, wala po ako dito kasi nag-message po tayo sa La Union dahil speaker po tayo sa seminar namin doon sa DepEd. Kaya required po tayo umaten at sabi ko nga ako sa training namin last Sunday kasi nag-talk po ako doon ng 4 hours. Sabi ko parang hindi ako sanay na Sunday pero wala ako sa church. Parang hindi ako sanay na Sunday pero nagpapaseminar tayo. So nakakamiss na mag-speak po rin ko sa inyong harapan sa party. And alam ko ginamit ni Lord Mighty si Sister Marley last Sunday. So, palapakan natin si Lord sa buhay ni Sister Marley dahil sabi nga ni Brother John Ray, kasi di ba si Sister Marley yung nag-pray for our family nung funeral service ni Papay ko. Sabi ni Brother John Ray, nakaka-bless mag-pray si Sister Marley. Ang laki na nung spiritual growth niya. Parang sabi ni John Ray, parang hindi niya expect na gano'n naka-anointed si Sister Marley. Sabi ko nga sa kanya, kasi hindi ko na umatin sa church. Kaya hindi mo nakikita yung spiritual growth ng bawat isa sa atin. Amen! Sabi nga ni Brother John Ray, para na raw siyang si Pastor Mary Jane, yung pastor ni na Vince sa CCF. Kasi doon din umatin si John Ray noon. Ayan. So, very blessed na tayo po lahat ay lumalago sa ating Panginoon. And I hope na lahat po tayo will mature spiritually at mas lalalim po tayo sa ating Panginoon. Amen. And again, I'm very happy kasi nandito po ulit ang mga Oliva family. Special mention po sa kanila, lalong-lalo na po kay Auntie Lani. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ng Auntie Lani. Kasi nalala ko kay Auntie Lani. Way back 2012. Kasi nag-start kami umaten sa AGC 2010. 2010 po kami nag-start dito ni na Pastor Noel, yung family po namin. Hanggang nag-attend na kami ng 2010, 2011. Tapos 2012, nag-graduate na po ako sa law school noon. Kaya nung nag-take ko ng bar, nag-self-review po kasi lang ako noon. So for 6 months, si Auntie Lani, kaming dalawa lang po yung umaatan sa AGC. Buhay pa po na sila Nay Auring, sila mga kapatid ng Esther. Napakadami pang kapatid ng buhay. At nami-bless kami sa family nyo. Pero ako, kasama ko lang si Auntie Lani. Sabi niya sa akin, praise God, kasi alam niya na kailangan ko talaga ng church. Kasi syempre meron akong kakaharapin na malaking examination
yung bar exam nga, at alam niya na kailangan ko ang Diyos. Kailangan kong makipag-fellowship, kailangan kong makinig ang salita ng Diyos. Kaya all throughout that 6 months na nagre-review po ako si Auntie Lani, nandito po siya sa Dagupan para mag-attend po kami ng church dito sa AGC. And then, yun nga, praise God, kasi nakita rin po namin yung miracle ni Lord sa buhay ng family ni Auntie Lani, na talagang grabe yung miracle na binigyan talaga sila ng another life. Ganun din po. Si Uncle Junior po namin, tayo mga si Uncle Junior, nung nalala ko nung Father's Day, nung pinag-pray natin si Uncle Junior na nahirapan na siyang tumayo kasi nga inoperahan siya sa mata at hindi na siya makakita. Then pinuntahan namin siya ni Sister Pilar nung Father's Day at binigyan namin sila nung token na galing kay Lord through AGC, yung binigay natin isang latang biskwit. Nalala niyo? So pinuntahan kasi, nung time na yun, kasi di ba pandemic, so yung mga tatay, pinuntahan natin house to house. So isa si Uncle Junior na pinuntahan namin and talagang doon ko nakita yung pag-surrender ni Uncle Junior kay Lord nung nag-pray po kami ng prayer acceptance. Tapos kinlay na namin kay Lord na gagaling pa sa Uncle Junior noon. Kasi nalala ko nung tinawagan ako ni mamay ko, sabi niya, anak, umiyak si mamay ko noon. Puntahan niyo na si Uncle Junior niyo, sabi niya, ipag-pray niyo siya kasi mahina na siya. So, ipatanggap niya sa kanya si Jesus. Sabi niya na, i-train niyo, nagagaling siya para yung ginawa ni Lord kay Auntie Lani. And praise God, kasi nakita natin ulit yung miracle sa buhay ni Uncle Junior at ngayon ay malakas pa rin siya at nakabalik siya sa trabaho niya. Amen? So, yung akala mo na parang tapos na yung buhay mo kasi may sakit ka, parang hindi mo na ibabalik yung kalusugan mo. Pero ibinalik ni Lord ibig sabihin may purpose pa siya. Kaya niya binalik yung buhay natin. Amen? Kasi alam niyo po, naalala ko nung taong 2015 or 2016 yun, nung nagkasakit po ako na, I think 2015 yun, nagka-chicken pox po ako. At hospital po talaga ako, and then, kasi may sakit po ako sa puso. So, ang isa talaga sa side effect po ng chicken pox is yung chest pain, nahihirapan kang huminga. Tapos madalas mag-palpitate, tapos sinahabol mo yung hininga mo. Alam niyo, sabi ko, kaya pala sinasabi noon ni Uncle Anong, may dito kasi kaming doktor. Sabi natin Anong, dapat, sabi kay mamay ko, yung mga anak mo habang bata pa magka-chicken pox na. Kasi grabe yung magiging complication dito kapag matanda na yung tao tapos magkaka-chicken pox pa lang. Kasi baka hindi niya kayanin yung mga side effects ng chicken pox. So, abogado na po ako noon na 2015, tapos na-confine po ako. I think yun yung time na paparating na ng Philippines si Princess, kasi dito na siya magka-college. Tama ba niya? 15 niya, di ba? Amen. Dumating siya sa Philippines, nasa hospital ako, naka-confine ako noon. Alam niyo, doon ko talaga, akala ko mamamatay na ako noon. No, kidding aside na, parang sinuko ko na talaga yung buhay ko kay Lord noon na siguro ito na yung katapusan ko. Ganun. Kasi alam niyo, may time na madaling araw, parang tumigil yung pulse rate ko, nalinabol ko yung hininga ko na nagising talaga ako. Alam niyo yung parang magka-cardiac arrest. Tapos buti na lang si ate ko Pilar yung nagbabantay sa akin, tapos nagtawag siya ng nurse, tapos tumuko yung mga nurse sa room ko, tapos pinagyan nila ako ng oxygen. Kasi naramdaman ko talaga yun, yung parang, hindi na talaga ako makahinga. Parang, grabe posible pala yun na pag walang oxygen, mamamatay ka na. yung gano'n. So, alam niyo yung moment na yun, akala ko hindi na ako makakabalik sa normal ko na nagtatrabaho ko na lawyer, gano'n, na parang feeling ko, matatapos na talaga yung life ko. And then, nung sinuko ko na kay Lord na they will be done, kung ano man yung plano mo, Lord, so be it. Pero naniniwala ako na pagkagalingin mo ako, may purpose ka pa. Kaya mo ako pagkagalingin. And then, praise God, kasi gumaling po tayo noong 2015. So, magka 10 years na, next year, 2025 na, eh doon ko nakita na kapag binibigyan tayo ni Lord ng another chance, lalo na pag pinapagaling niya tayo sa ating mga karamdaman, mayroon siyang ipinapahiwatig na hindi ka patapos. Gagamitin pa kita. Amen! Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka patapos. Sabihin mo sa kanya, gagamitin ka pa ni Lord. Amen. Yun yung sinasabi ko sa inyo na nasa atin kasi yung decision din na magpagamit kay Lord. Amen! Kahit gusto niya na gamitin tayo, malaya kasi tayo, may tinatawag tayong free will na huwag sumunod. Amen.
Kaya nga, sa message natin this Sunday, ang pinaka-message talaga, ang pinaka-summary niya is that the Lord will reward our obedience. Sabihin nyo ngayon, the Lord will reward our obedience. Amen? Sa Tagalog, pagpapalain ng Diyos ang ating pagsunod. Amen? Pagpapalain ng Diyos ang ating pagsunod. Yun kasi ang pinaka-overall thing dito. Kasi mga highlight po ngayong Sunday, sino po? Si Caleb. Okay, si Caleb po ay isa sa mga dalawang spy na naniwala kay Yahweh na magtatagumpay sila kung sakaling tutuloy man sila sa Kanaan. Naalala niyo po yung kwento ng 12 spies sa Book of Numbers? Numbers 13 yata yun, if I'm not mistaken. Dalawa lang po sila ni Joshua na naniniwala. At dahil sa kanilang faith na kakayanin nilang masako or mabawi ang Kanaan, ay pinangakuan sila ng Diyos through Moses na bibigyan silang dalawa ni Joshua ng special portion, special lot or lupa sa Kanaan. Malinaw, ulitin ko po dahil sa pananampalataya o dahil sa pag-obey or pagsunod ni Joshua at Caleb, pinangpapangakuan sila ng Diyos na pagdating nila ng Kanaan, may allotted na specific na lupa na para sa kanilang pamilya lang. Maliban pa doon sa ibibigay sa kanilang tribe. Amen? Kasi si Caleb, saan tribe po siya galing? Sa mga nakapagpasalan nito, saan tribe po galing si Caleb? Sa tribe of Judah. Okay? Sa tribe of Judah po si Caleb. Kaya may ibibigay po sa tribe of Judah at iba pa po yung ibibigay kay Caleb. Sasabihin, nakita niyo po, grabe no, ganoon din po si Joshua, if I'm not mistaken, Joshua is from God. Hindi po ako nakakamali kasi I'm not sure about Joshua, nakalimutan ko na. Amen. So, doon ko po nakita na, hallelujah, talagang kung susunod tayo kay Lord, magpapangako siya na i-reward niya yun. Amen? So, going back doon sa kwento ko kanina, yung about sa pagkasakit natin, naniniwala talaga ako na pag binigyan pa tayo ng Diyos ng pangalawang buhay, or pag pinagaling niya pa po tayo, hindi pa po siya tapos. At may plano pa po siya sa buhay natin. Amen! So, let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. Joshua chapter 14, verses 13 to 14, sabay-sabay po tayo. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na isang siniselo sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, muli, naniniwala po kami na hindi po aksidente ang pagparito po namin sa iyong bahay-sambahan. Naniniwala po kami na kakausapin mo po ang bawat isa at meron ka po mga ipapagawa specifically sa bawat isa sa amin. So ngayon, habang pag-uusapan po natin ang kwento po ni Caleb kung paano po sumunod sa iyo at paano mo pinakita ang pangako mo sa kanya, kiniklaim din po namin na ganoon din po ang gagawin mo sa aming pag-obey sa iyo, Lord, that indeed, you will reward our obedience, Panginoon. So Lord God, mag-usap ka po sa bawat isa at puspusan mo po kami ng iyong banal na spirito upang maipaliwanag mo po ang kwentong ito at makita po namin ang mga pangyayari sa kung paano ito nangyari at sa kung paano mo nais ito makita po namin. So buksan mo po ang aming mga spiritual eyes at indeed kausapin mo po kami lahat sa kwentong ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, again, ang pinaka-overall thing po natin is that God will reward our obedience. Sabihin nyo nga po yun, God will reward our obedience. So, iikot lang po sa ganong theme or message ang kwentong ito. Subalit, tingnan po natin ang mga naging previous episodes
or chapter na napag-aralan na po natin sa Book of Joshua. And tayo po ay nasa pang 15 na po. Okay? Pang 15 na po na episode or na Sunday, linggo. At magpo-focus po tayo particularly sa chapter 14 po ng Book of Joshua. Yan. So, this will be our question after the story. Ano ang natutunan mo sa kwento? At nasaan si Jesus sa kwento ito? So, pakilabas na po inyong mga notes para maisulat niyo po lahat ng wisdom na ibibigay ni Lord. Amen? Because naniniwala ako na habang tayo po ay nagkukwentuhan, habang tayo po ay nag-uusap, meron at meron pong sasabihin sa inyo si Lord na sa inyo niya lang yung ginapagawa o sasabihin. Amen? Amen. Praise God. And again, let's review ano ulit yung tatlong part ng Book of Joshua. Pwede natin hatiin ang Book of Joshua sa tatlong parte. Una ay ang pagpasok ng mga Israelita sa Promised Land or Canaan. Amen. Pangalawa yung kanilang pagsako or pag-conquer ng Promised Land. And finally, nasa last portion na po tayo, yung pagkahati-hati ng Promised Land. So, yan po ang specific parts of the Book of Joshua. Pero again, gusto ko lang i-highlight na hindi pa nila totally nasasakop yung buong Promised Land. Kaya sa Book of Joshua, may mga makikilala tayong judges, amen, or mga leaders nila na mangunguna para po salakayin pa yung ibang part ng lupang pangako or ng Promised Land. Kasi nga po, mamamatay na si Joshua pero hindi pa nila totally nakukuha yung Promised Land or Canaan. Amen? Yun yung sinasabi ko na sometimes kung may pinapagawa sa atin si Lord or kapag napakalawak nung pinapagawa niya, may mga patatayuin siya na susunod para ipagpatuloy yung plan na yun ng Diyos. Amen? So, just like yung nangyari kay Papay ko, we have so many plans for him, like mag-birthday siya this next year, magbabakasyon this year, pero si Lord, mas magaling siya at nakita niya na yung mga future na mangyayari. That's why, nandun na kami sa point na wala na kaming dapat sihin at wala na kaming dapat questionin dahil mas matalino ang Diyos kaysa sa amin. Amen! At sa mga pangyayari ito sa pamilya namin, hindi na po nagulat ang Diyos dahil alam niya na po na gano'n ang nangyayari. Amen? It's just up to us sa aming pamilya na i-internalize or tanggapin na gano'n pala ang magiging pagkawalan ng papay namin. Amen? But praise God kasi mapalad pa rin kami dahil hindi namin nakita ang papay namin na nagkira nung kunin siya ni Lord. Amen? Kasi alam niyo po, marami pong tao ang panalangin nila, ako personally, yung pagmamamatay tayo, parang tulog lang, tapos wala na. Yung hindi ka nag-bedridden, hindi ka nag-bed sore. Alam niyo yung kapag bedridden ka kasi, magkaka-bed sore ka, yung magsusugat-sugat na yung likod mo kasi nga hindi na siya nakapasukan ng oxygen or ng hangin, kaya parang namamalat-malat na yung likod mo, or praise God, hindi ka ma-amputate or mapuputulan ng paa. Amen, hindi ka mabubulag, hindi ka mabibingi or mapikiki. Yung talagang na-enjoy mo pa yung last minute mo. Amen? Kasi ganun po yung na-witness namin sa buhay ng papay ko. At nung pinapaliwanag na nga sa akin ng Diyos na, di ba yan yung gusto niyo, yung hindi na magkirap yung papay niyo? O bakit ngayon na ganyan yung pagkamatay niyo? Question, no? Di ba? Yun yung nakisip ko talaga na, ano, parang, di ba, kahit si mamay ko lagi niya sinasabi na, no, ipag-pray niyo na pag mamamatay, pagkatanda ako, hindi ako magiging bedridden, yung kahit na matanda na siya, ano si Auntie Esther, na nakakapunta pa rin sa church, pagpakan na lang si Lord sa buhay ni Auntie Esther. At sa buhay ng lahat ng mga elders natin. Amen? Can you imagine, they are 8 years old na, or 70 something yung mga iba. Pero still, nandito sila, nakakapag-worship sila sa ating Panginoon. Amen! Yun po yung kagandahan pag naglilingkod tayo sa Diyos kasi may reward, amen, may promise na dahil gusto mo pa namang mabuhay, then I will let you enjoy the rest of your life. Amen! Kasi kaysa naman sa buhay ka nga, ng ilang taon pero yung taon na yun, nakakoma ka naman. Diba? Or buhay ka nga ng ilang taon pero putol naman yung
katawan mo or hindi ka naman makabangon, so hindi mo rin talaga siya ma-enjoy, di ba? Parang pinapangarap mo na lang, magpunin ka ng Lord kasi nga nahihirapan ka sa time na yun. So praise God kasi hindi gano'n yung nangyari kay Papay po namin. Amen. So, i-highlight ko lang po ulit yung mga nangyari sa bawat chapter na pasok sa paghahati-hati ng Kanaan. Dahil ito na po ang last na kwento natin about the nation. Yung last 2 chapter natin ay about na sa magiging kung nabasa nyo na yung 22, yung sa hatian, may portion pa about hatian. Pero yung last chapter will talk about the death of Joshua. Mamamatay na po si Joshua. Grabe no? Alam mo ba, yung kinanta ko pong nararapat na response song sa message ni Papay ko nung last Sunday, nalala niyo yung nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa pagsamba. Yun ang response song natin sa pagkamatay ni Joshua. Amen? Kasi nung nagawa ko po itong messages natin sa Book of Joshua, lahat po ito meron na pong specific na response song na connected po siya doon sa message. Kaya nga yung verse ng nararapat sabi niya, salamat sa dakila mo pag-ibig. Kasi ang naisip ko doon, salamat sa buhay ni Joshua. Amen? Salamat sa buhay nila Moses kasi ginamit talaga sila maitili ni Lord. Amen? Never in my mind na kakantayin ko pa lang yung para sa tatay ko. Amen. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Gano'n, di ba? Kaya, ibang-iba talaga yung effect sa akin nun kasi pag-iisip ko talaga yun, si Papay ko po yung naalala ko. Amen. So, sa chapter 13, ayan po, dyan po ulit ma-highlight yung ibibigay na lote kay Ruben, Gad, at kalahati ng Manasseh. Nalala niyo po yan. Yan yung mga hindi tumawid ng Jordan River. Na nag-settle na sila for less. Chapter 13 po yun. Mamaya makikita natin ulit. And then chapter 14, ito na po yung paghahatian nila yung Kanaan through draw lots. Yung toss coin, parang ganon. And then specifically, may portion po dito na tatayo po si Caleb. And then, ikiklaim niya yung kanyang mana. Amen? Ang highlight po ng message natin ay itong kalahating portion ng chapter 14 na mayroong isang tao na hindi naman siya tribe, okay? Or tribo, pero ikiklaim niya yung specific na mana niya kay Joshua or sa Diyos. At yun po ang Hebron na ibibigay sa kanya mamaya. So sa chapter 4:15, dyan po specifically sasabihin kung saan yung lokasyon ng Judah. Which is hindi rin naman natin masyadong ma-appreciate kasi hindi naman natin alam kung saan yung mga lugar na babanggitin sa book na yan. Amen? Kasi kung nabasa niyo na po ang mga chapter na ito, sasabihin po dito na magsisimula ito sa ganito, ganyan, ito yung, alam niyo yung, sino na po nakita dito ng titulo ng lupa? Sino po dito may mga titulo ng lupa? Sana all. May titulo kayo ng lupa. Di ba yung titulo ng lupa, pero siyang tinatawag na technical description? Ang technical description, sabihin doon na 45 degrees northeast, northwest, gano'n. Para alam mo kung paano yung boundaries niya, yung mga palipo niya. Gano'n po ang mga chapter na ito. Sasabihin kung saan siya mag-e-end, hanggang saan yung dulo niya, gano'n. And then, 16, 17, yung kay Ephraim, tas kalahati ulit ng Manasseh. 18, Benjamin. Then 19, yung mga remaining pa na tribe, and specifically, yung ibibigay kay Joshua. At yung chapter 20, yung last topic natin about the cities of refuge, o yung mga lungsod, kanlungan. Nalala nyo pa yan? And then, last po, yung mga lugar na ibibigay sa mga Levite. So, picturean nyo po yan para at least makita nyo lang yung overall chapter ng Joshua na nagsasabi ng mga lokasyon ng mga lupa na ibibigay sa mga Israelita sa 12 tribes. So, para ma-appreciate po natin yan, ulit tignan natin yung mapa. So, this is the map, okay? Ito po yung Jordan River. Ito po yung lokasyon ng mga hindi tumawid sa Jordan River. So, ito yung kina Manasseh, Gad at Ruben.
yan po ay hindi part ng Kanaan dahil ito lang po talaga originally ang part ng Kanaan. At ito pa lang po yung nasasakop nila, pero itong sa baba, si Judah, hindi pa po nila yung nasasakop, pero mamamatay na si Joshua. Amen? Kaya nga, kung makikita niyo po, ito po yung Hebron. Ito po yung pag-uusapan natin na ibibigay kay Caleb. So, nasa baba po yung tribe of Judah. And within that tribe, mayroon pong portion na napapaloob doon na ibibigay kay Simeon o sa tribe ng Simeon. Ayan. So, para mas malinaw po, I guess, tignan na lang natin mamaya yung ano niya. Another map. Amen. So, let's review para at least maalala lang natin yung 12 tribes. Sino yung panganay? Si Ruben. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay son or anak. Question. Sa part ng kwento natin ngayon, meron na bang allotted portion kay Ruben? Wala pa, meron pa. Meron na, di ba? Di ba Ruben, Gad at Manase yung naunang binigyan? Okay, so meron na po kay Ruben. Si Ruben ay yung mga kalahi niya, katribo niya ay part doon sa mga ayaw tumawid ng Jordan River. Amen? Sino ulit yung mga hindi tumawid? Ruben, Gad, tapos kalahati ng Manase. Okay, Simeon, ang ibig sabihin ay here. Pangatlong anak si Levi, pero sila ay gagawing mga pare, kaya wala silang specific portion na lote. At sila ay bibigyan ng part sa bawat tribe. Pangatlong tribe ay si Judah. Question, meron na ba siyang naibigay na lote sa kanya? Wala pa. Pang-apat si Dan. Ang ibig sabihin ay judgment, may lote na sa kanya? Wala pa. Next, Naphtali. Ang ibig sabihin ay wrestle. Meron na po? Wala pa din. God, good fortune. Meron na ba siya? Meron na. Pang-pito, si Asher. Meron na silang lupa? Wala pa. Isipin niyo, nasa chapter 14 pa lang tayo, 13. Wala pa tayo dun sa 15, 16, 17, 18. Ganon. Okay, number 19. Zebulun, meron na? Wala pa? Wala pa. Si Joseph, okay, dalawa yung anak niya, si Ephraim at saka si Manase. Si Manase meron na? Meron na siyang kalahati. Kaya ang pang-sampo ay si Ephraim at Manase at ang last ay si Benjamin. Amen? So para hindi tayo malito sa 12 tribes, kasi di ba 12 talaga yung anak? Tanggalin nyo lang si Levi. Amen? At sino pa yung tatanggalin nyo? Si Joseph. Para mabuulit yung 12 tribe, ang papalit sa kanila ay si Ephraim at si Manase na mga anak ni Joseph. In other words, mas lumaki yung portion ni Joseph kasi sa kanya ito Ephraim at Manase kasi anak niya yung dalawa. Amen. So ito po yung sinasabi kong pumapa na mas malinis. Ito po yung Ruben, Gad at Manase na meron na silang portion. So si panganay, si Ruben, meron na siya. Ito na lang po yung part ng Kanaan, tapos sa taas lang po yung nasakop nila, dito po sa baba, ay hindi pa po nila yan nasasakop. Okay, so, let's review chapter 13. Ito po yung nangyari doon. Ayan, sabi po sa verse 1, matandang-matanda na noon si Joshua or Josue, at sinabi sa kanya ni Yahweh, matandang-matanda ka na, ngunit malaki pang bahagi ng lupain ito ang kailangan pang sakupin. Amen. Naalala niyo po yung buhay natin na sometimes marami pa tayong gustong gawin pero hindi na kaya ng katawan natin. Amen. Kaya nga diba noon sabi nila, nung wala tayong pera, hindi tayo makapag-travel. Pero malakas pa tayo. Tapos ngayon tumanda na tayo, mayroon na tayong ipon, pwede na tayong travel dahil may pera na, pero hindi na kaya ng ating katawan. Amen? Dito po nagpapakita na ang physical strength po natin na hindi po ito consistent. Darating at darating po yung time na manghihina po tayo. Kaya ang point po dito, habang mas bata pa po tayo,
lahat ng kaya po natin gawin ay gawin na po natin at i-accomplish na po natin. Amen? Kasi, alam niyo po, lately, ang pinapanood ko lagi yung OG. Kung alam niyo yung OG, yun yung channel sa YouTube na pinipicture yung mga bahay-bahay ng mga unit owner. Tapos in-explain nila yung mga bahay nila, kung bakit gano'n yung design. Tapos ang madalas na sinasabi doon ng mga in-interview is that as early as possible, you start developing your own home na. Amen. Kasi kailan ka pa magpapatayo kapag retire ka na? Ang tanong, aabot ka pa ba sa retirement age? Diba? So, habang maaga pa, gawin mo na, simulan mo na, para ma-enjoy mo yung property. Amen? Kasi ang sabi nga nila, kapag ipapa-next year mo pa yan or sa mga susunod na taon, magmamahal at magmamahal din naman ng materialis. Kaya magmamahal-mahal din naman yun. Amen? So, ang point po natin dito is, kung meron po pinapagawa sa atin ang Diyos ngayon, gawin na natin na habang malakas pa po tayo. Amen? Kasi darating po yung time na tatanda po tayo na yung mga plano natin, yung kabataan natin, hindi na natin kaya physically. Nakukuha niyo yung point, kaya ang sabi po dito, matandang-matanda na si Joshua, pero marami pang pinagagawa sa kanila ni Lord na hindi niya na kayang magawa kasi matanda na siya. Nakita niyo po na kung noong nagpadala na agad ng 12 tribes ay sumunod na agad sila, 40 years ago, nasakop na nila sana itong Kanaan. Nakita niyo po yung consequence ng hindi nila pagsunod na kung noong 40 years ago pa lang sana ay naniwala na sila kay Joshua at Caleb, di ang lakas-lakas pa ni Joshua at Caleb nung sasakupin nila ang Kanaan. Amen. Kasi it took them another 40 years bago sila pumunta sa Kanaan. So sa age na to, 80 plus na sila Joshua at Caleb nung sila ay nakikipaggera. Nakita niyo yun? Yung pagkakaiba na for sure, mas malakas pa si Joshua at Caleb kung sinakop man nila ang promised land ng 40 years old sila. Pero during this time, 85 na po si Caleb. Amen? Ayan. Sabi po dito, now, Joshua was old and stricken in years. And the Lord said unto him, Thou art old and stricken in years, and there remained yet very much land to be possessed. Ayan. So, gaya po lang sabi ko sa inyo, sometimes yung mga nangyayari sa buhay po natin ay consequence po yun ng mga decision po natin. Pero ngayon, binibigyan na nga tayo ni Lord na kung mas marami kang ma-accomplish para kay Lord ngayon, then why not do it? Kasi sometimes sabihin natin, mag-serve na lang ako kay Lord pag retired na ako kasi hindi na ako ng busy. Di ba? Di ba may ganun tayo na? Alam niyo, majority yan sa DepEd, kasi mo talaga din ako. Majority, sasabi nila, mag-serve na ako sa church pag nag-retire na ako sa DepEd. Pero nakakalungkot, hindi na nila inaabot yung retirement. Di ba? May kakilala kayong gano'n, yung ang plano nila after mag-retire. Parang yung iba, sabi nila, kapag mag-retire na ako, tsaka pa lang ako magpapatayo ng rest house ko. Okay, nung nag-retire na siya, nagpatayo siya ng rest house niya. Pero hindi niya natirahan kasi nga, kalahating taon na hindi pa tapos yung rest house niya, namatay na siya. Nakita niyo yung point? Kung mas maaga pa, ginawa niya na sana, dina-enjoy niya na yung mga blessings ni Lord. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang ipapapabukas ang pinapagawa ni Lord sa'yo ngayon. Tanungin nyo nga, anong pinapagawa ba sa inyo, Lord? Kasi, ano ba? Anong pinapagawa na sa'yo? Sasabihin mo kasi, di ba yun, meron pa naman akong 10 years. Paano ka nakakasiguro na may 10 years ka pa, Hindi nga na, life is very unpredictable, no? Amen. Okay, so verse 2. Ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop. So again, tingnan niyo po yung sinasabi ang lupain ng mga Philistine or Filisteo at ang lupain ng mga Gesureo. Ayan po yun, sa baba. At ang lupain na nasa Ekron at Gaza, sa Abeyo, sa Mehara, sa Gebalita, Lebanon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung mga succeeding chapter
we'll just mention places sa Kanaan na sometimes hindi natin ma-appreciate kasi hindi naman natin alam kung saan yung Gaza, saan yung Abelio, saan yung Gibeita. Alam niyo ba kung saan po yung mga yan? At alam pa po ba natin kung yan pa rin ang pangalan ng mga balsang yan ngayon? Amen? Kaya, sa mga next chapter, ganito po yung gagawin lang nila. Sasabihin lang ni Joshua kung saan yung mga allotted portion based sa kanilang pagdrola. At yung sa Mesperot Maim. So, yung naka-encircle po na portion na yan, ito po yung hindi pa nila nasasakop. Ito pa lang po yung nasakop nila. Kasi dyan po sila tumawid. Ito po yung Jordan River. Okay. So, sabi po dito, these are the lands that remain and are still yet to be conquered by the Israelites. Okay. Sabi pa doon, pagdating nyo roon, palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon, sabi ni Yahweh. So, si Yahweh or si God pa rin talaga ang kikilos. Magpapagamit lang tayo. Amen? Kaya kung may pinapagawa pa po siya sa atin, at napagtagumpayan po natin yun, si Lord lang talaga ang gumawa nun. Amen? And it happened, and it made possible because of the strength na binigay ni Lord sa atin. It's just that kailangan niya ng mga instrumento, ng mga vessel, ng mga tao para ma-accomplish yun. At praise God kasi tayo yung ginamit niya. Amen! Kasi naniniwala ako na pag-urgent talaga yun na kailangan niyang gawin ni Lord at ayaw natin sumunod, possible na gagamit siya ng ibang tao na willing na gumawa nun para sa Kanya. Amen! So nakita niyo yung difference na instead na sana ikaw na yung ginamit ni Lord, lumagpas pa sa'yo yung blessing. Kasi tinanggihan mo. Amen. Kasi kung plano ni Lord na gawin ito, mangyayari yan. Amen. Kaya alam niyo yung nangyari kay Mary. Di ba, si Mary ang nagbuntis kay Jesus. Ang sabi nila, ang tanong ng iba, paano kung hindi sumunod si Mary? Di wala si Jesus. Alam niyo, naniniwala ako kung hindi man naniwala si Mary at hindi siya sumunod, merong ibang babae na kinikilala ngayon sa Bible na nagbuntis kay Jesus. Amen. It just so happened na si Mary ay sumunod. Amen. O hindi nyo alam, baka before si Mary, tinawag pa si ganitong babae na ang pangalan ay Beth. Oh, Beth kasi. Pero hindi siya sumunod kasi sa akin. Ayoko nga. Diba? O di, si Mary yung tinawag. Amen. Parang tayo din po yun. Kung hindi man po tayo sasagot sa calling niya, pero alam ng Diyos na kailangan niya na itong gawin. Gagamit siya ng ibang tao. Amen? Kagaya ni Moses. Naniniwala ako personally na pag hindi nag-o si Moses, meron tayong ibang taong pinag-aaralan ngayon maliban sa kanya. Amen? Ganun din po si Joshua at si Caleb. Naniniwala ako na pag hindi sila sumunod kay Yahweh, ibang tao yung pinag-kwentuhan natin ngayon. Amen? So, palapanan na si Lord sa buhay ni na Moses, Joshua. Kasi sumunod sila. Nakita niyo po yun na grabe no, ilang libong taon na ang lumipas. Pero, grabe pa rin yung kwento ng buhay nila na isulat ng Diyos sa Biblia, sa aklat ng buhay at napaparangalan sila. Amen! Pero, hindi natin sila dapat sinasamba. Amen? Dahil tao lang sila. Amen? Kahit na grabe yung paggamit sa kanila ng Diyos, si Moses, si Joshua, tao lang din sila. They are not worthy of our worship and praise because only Jesus deserves our worship and praise. Amen? And I'm sorry to say, ganun din po si Mary, tao lang din po siya na ginamit ng Diyos. Amen? At hindi po siya kagaya po ni Jesus na anak ng Diyos. Amen? Kaya kagaya po ni Maria, si Maria din po ay namatay. And praise God, kasi nasa langit na siya. Kasi po, kinilala niya ang Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos. Amen? Praise God. Kaya ngayon yung sinasabi ko, nakakalungkot kasi sometimes yung mga santo, like for example, sila St. John, o sila po yung worship natin, instead na si Jesus, amen, parang dapat si Jesus yung sinasamba ng tao, pero na overpower siya ng mga Diyos-Diyosan or ng mga saints. Amen.
Kasi gusto niyo ba yun na, for example, kayo, ginamit kayo ni Lord. Tapos pag namatay na kayo, worship kayo ng tao. I-worship natin, for example, si Ate Esther. Tapos siya yung nagpatayo ng AGC. Tapos papagawa natin siya ito ng image, di ba? Ganun po yung punto natin that indeed, yes, they are worthy to be recognized, alalahanin, matuto tayo sa mga kwento ng buhay nila, pero hindi dapat sila sinasamba na parang Diyos. Amen. Dahil ayaw nga po ng Diyos na sumasamba tayo sa mga tao. Okay, so, hatiin mo sa mga Israelita ang mga lupain ito, ayon sa sinabi ko sa iyo. Ipamahagi mo ngayon ang lupain ito sa Siyam na lipi at kalahati ng Manases. Question, ilan ulit yung tribes? 12. Ilan yung meron na? 2.5. 2.5. Praise God. So, ilan na lang ang wala pa? 9.5. Kaya sinabi dito, Siyam at kalahati pa ang walang lupa na pinoposisyonan sa Kanaan. So, doon sa Siyam at kalahati na lang ito pagkahatian. Amen. Pero mamaya, bago yun mangyayari, tatayo si Caleb. Sabi niya, bago niyo yan paghatian sa mga remaining na tribo na wala pang lupa, pinapaalala ko sa iyo yung pangako sa akin ng Diyos. Ngayon, diniklaim ko na ngayon yung pangako, yung reward ng Diyos. At dapat ganoon din po tayo. Specifically, yung pangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan pagtatanggapin natin si Jesus na kanyang anak, amen, na ating Panginoon at tagapagligtas. In fact, yun yung gagawin natin mamaya ulit, yung Lord's Supper. Amen, kaya i-claim natin na tayo ay meron ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Amen. And of course, i-claim natin na binigyan niya na tayo ng banal na Espiritu, yung Holy Spirit, na magdadala sa atin sa langit. Amen? Naalala niyo yung message nung Sabado na ang katawan natin ay binubuo ng body, soul, and spirit. Amen? Yung pangatlo, yung spirit, yun po yung Holy Spirit. Amen? At hindi po lahat ng tao ay mayroong Holy Spirit. Question, ano po sa Tagalog ang Holy Spirit? Banal na Espiritu. So, hindi lahat ng tao ay mayroong banal na Espiritu, yung Spirit. Ang meron lamang nito ay ang mga sino? Mga tatanggap at maniniwala kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Kasi kapag naniwala ka ng totoo kay Jesus, ibibigay niya na sa iyo yung Spirit na yun. Yung pangatlong element or part ng katawan ng tao na siyang magdadala sa kanya sa langit at gumagabay sa kanya ngayon sa lupa. Yun yung Holy Spirit na nasa atin ngayon na tinuturuan niya tayo kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen! Kaya nga kung may tinatawag kayo ngayon or mayroon kayong dinadasalan or pinapalanginan, naniniwala ko na yun yung banal na Espiritu na nasa atin. Amen! Tawagin niyo lagi yung Spirit. I-acknowledge niyo yung Holy Spirit na nasa inyo kasi talagang nariyan lang siya palagi sa atin. Amen! Okay, so now, we are with the most important part of the story, chapter 14. Ito na po yun. Verse 1. Ang mga pero bago tayo magpatuloy, tanong mo ay katabi mo, kapatid, nakakasunod ka pa ba? Tanongin mo ay nasa likod mo, kapatid, kaya mo pa? Dito pa lang po magsisimula yung kwento ni Kaya. Yung kanina introduction pa rin, alas 4 na. Okay. Ang mga lipi ng Israel ay nakatanggap ng lupang pamana nang masakop nila ang Kanaan. Ang parin si Eleazar at si Joshua na anak ni Nun ang katulong ang mga pinuno ng angkan ng bawat lipi. Ang naghati ng lupain sa Kanaan para sa mga Israelita. Ang paghahati-hati ay ginawa sa pamamagitan ng palabunutan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na ang banal na Espiritu na po ang magsasabi sa atin ng kalooban ng Diyos. Kasi nung time na ito, ang Espiritu ng Diyos ay pwede pa siyang mawala sa tao. Or for this specific part of the story, ang Diyos kasi mismo ang nag-instruct sa kanila na yun yung gagawin nila para sa paghati-hati.
Pero ngayon, kung mayroon kang tanong sa Diyos at gusto mo ng paliwanag, tanungin mo ang banal na spirito na nasa sayo dahil nauusap talaga ang Diyos sa atin. Amen? Siyam at kalahating lipi na lamang ang binigyan nila ng kanilang bahagi sa lupain. Ayan. So, ito po yung portion. Kiban ko lang dyan yung mga hindi tumawid sa Jordan River na meron na po silang specific na lupa. Amen. Okay, ito na po si Caleb. Verse 6. Lumapit doon kay Joshua sa Gilgal ang ilan sa lipi ng Judah. Again, Gilgal is part of the promised land na doon sila nagka-camp. Amen? Nung tumawid sila ng Jordan River. Lumapit doon kay Joshua sa Gilgal ang ilan sa mga lipi ni Judah. Isa sa kanila, si Caleb. Okay? Tignan niyo po, galing sa tribe of Judah, si Caleb. Isa sa kanila si Caleb, na anak ni Jephunneh, na mula sa angkan ng Seneseo. Sinabi nito kay Joshua, sabi ni Caleb, alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moses na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Kadesh Barnea. So, pinapaalala niya kay Joshua yung sinabi ni God through Moses about them na naniwala na kaya nilang talunin at sakupin ang promised land. 4 na po taon pa lamang ako noon. Imagine nyo, 40 years old pa lang silang dalawa ni Joshua nung naniwala sila. At kung hindi sila pinigilan, di sana, sabi ko nga sa inyo, mas bata silang dalawa na nakikipag-era sa promised land. Hindi yung 80 years old na sila, saka pa lang sila nagsimula na sakupin ang promised land. Amen? Nakita nyo yun na may mga promise si Lord sa atin. Pero dahil ayaw natin i-claim, ayaw natin tanggapin, ayaw natin kunin, hindi tuloy napaka sa atin. At nade-delay tuloy yung blessing. Amen? Praise God. So yung point dito, hindi dahil sa madamot ang Diyos, kaya hindi natin ito natatanggap. It's just that ayaw kasi natin sumunod at kunin ito sa Kanya. Amen? So, isinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang lihim na magmanman sa lupain ito. At iniulat ko sa Kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kasi nga yung faith niya, naniwala siya na mas malaki ang Diyos kaysa sa mga giants sa promised land. Amen? Yun ang ibig sabihin ko po sa mga taong malalim na sa Diyos. Amen? Yun ang ibig sabihin natin na kung kagaya po tayo ni Joshua at Caleb na grabe na po tayo yung foundation natin kay Lord, hindi na tayo basta-basta natitinag ng anumang pagsubok. Amen? Kaya nga, you know what? Sabi ko nung nag-testimony kami magkakapatid, sabi ko sa kanila, kahit na iisang tao yung namatay sa ating pamilya, which is yung papay namin, magkakaiba kami ng level ng pagtanggap noon. Amen? Hindi kami pa, sabi ko, wala akong karapatan na ikumpara yung pagdadalamhati ko sa pagdadalamhati ni mamay ko, kahit na tatay namin yung namatay, wala akong karapatan na ikumpara yung feelings ko sa feelings ni Eric o ni Pastor Lona, kasi kahit sabihin kong pareho kami ng namatayan na tatay, magkakaiba yung pag-hook up namin. Sa akin, you know what? Nung nangyari yun, kasi dumating na po ako sa punto na ako po ay naging isang nonchalant Christian. Okay? Pag nonchalant kasi parang wapakels. Yung parang wala masyadong cheese. There is a positive thought, okay? Ang point ko po dito, kasi dumating na ako sa punto ko na kapag may nangyaring bagay at nangyari na yun, ayoko nang balikan na sisihin pa yung mga tao or sana ganito yung ginawa natin, sana yung ginawa. Bakit kanyo? Kasi kahit pag-usapan niya, wala na kayong magagawa kasi nangyari na. So, ang dapat nyo lang gawin, yung ano yung nasa sitwasyon ngayon, tapos ano ba yung pwede nyo gawin para maayos yung nangyari na. Nakita nyo po yun kasi sometimes, kaya nagkakagulo ang pamilya or nagkakaroon pala ng mas malaking problema
Kasi binabalikan pa yung mga pagkakamali noon na hindi na natin kayang bawiin kasi na nangyari na. So, ang tawag doon again, dapat huwag tayong maging, responsive, huwag tayong maging, kailangan maging proactive tayo. Okay, huwag tayong maging reactive na aakto lang kapag ka nandyan na. Well, anyway, yun yung sinasabi ko sa inyo na, ang point ko po dito, nangyari na yung pagsubok na yan, nangyari na yung problema na yan, nangyari na yung kamatayan na yan, at hindi yan lingid sa paningin ng Diyos. Amen? Ang point ko po dito, nangyari yung problema na yan, pero inalaw ni Lord na mangyari. Kaya, ang magagawa na lang natin ay tanggapin ito at magtiwala sa Diyos. Amen? Tanggapin ito at magtiwala sa Diyos. Kasi nga, ang Diyos ay makapangyarihan at kaya niya itong pigilan kung gusto niya talaga na hindi ito mangyari. Amen? Say for example, nung namatay si papay ko, kinlaim ko po talaga, by faith, naniwala ako na lalabas siya ng ospital, gagaling siya, makakauwi siya ng Philippines. That's my parang pag-claim ng promise ni God na gagawin ni Caleb. Pero ang point, hindi yun ang sagot ng Diyos. So ano pa ang magagawa ko? Ikinuha na nga ni Lord si papay ko. Okay, so ang magagawa ko na lang ay ang magtiwala sa kalooban ng Diyos kasi yun nga yung kanyang final decision. Amen? Kasi sabi ko, naniniwala talaga ako nung time na yun na kung si papay ko bibigyan niya pa siya ng mas mahabang buhay, gagawa yan ng paraan. Amen? Gagamitin niya yung doktor o yung mga nurses o magkakaroon ng mga circumstantial events para gumaling siya. Kasi i-praise namin siya dahil ang Diyos ang nagpagaling sa kanya talaga. Di ba? Nakikita niyo yung point na yun? Pero hindi ganun ang nangyari. So kaya, sa akin ko, although malungkot ako kasi siyempre wala na si papay ko, pero hindi kasi apektado nun yung pananampalataya ko kay Lord. Amen? Bakit ko po sinasabi? Kasi marami po ang tao na kapag dumadaan sa ganong pagsubok, natitest po yung faith nila kay Lord, nawawala na sila ng gana na maglingkod sa Diyos. Amen? Marami po ang nadadapa, marami po ang nagkakaproblema na dahil sa pagsubok na yun, sinisisi nila ang Diyos. Amen? Marami ang tao na pag nagkaroon ng problema, akala nila natutulong ang Diyos o walang pakialam ang Diyos sa kanila. Amen? Yun yung sinasabi ko na kung ang faith lang natin ay kasing laki ng faith ni Joshua at ni Caleb na hindi sila matitinag ng kahit anong pagsubok dahil alam nila na mas malaki at mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa pagsubok na kinakaharap nila. Hindi sila matatakot dahil naniniwala sila kay God. Amen? Sino po ngayon ang ganoon na yung kaisipan niya? Pakitaas nga po yung kamay na praise God, nagtataas na kamay. Tinataas mo yung kamay mo. Sinabi ko, ayos lang para siya ng buhok niya. Yun yung point ko po sa inyo na, ewan ko sa inyo kasi yung pinipay ko kanina na kami ni Auntie Lani, nung umaten ko ako dito ng first day ko ng bar, bagsak po ako ng bar exam noon. Yun yung first day ko ng bar exam na nag-self-review po ako, dito lang po ako tumira sa sa Dagupan, tapos sinamamay ko po, nasa Amerika na sila. Kasi noong taong 2012, March, pumunta silang lahat ng Amerika, naiwan po ako, tsaka si Kuya Udboy ko po sa bahay namin dito. Kaya, wala na po ako kasama dyan. Kung kaya naman babalik na ako sa Dagupan, sila naman yung nawala sa Dagupan. So, doon talaga na-test yung faith ko na sabi ko kay Lord, Lord, kahit na bumagsak ako sa bar, hindi maapektuhan nito yung paniniwala ko sa iyo, yung pananampalataya ko sa iyo. Para sabi ko noon, manalo, matalo, praise God pa rin. Pasado, bagsak, praise God pa rin. Amen? Kasi doon mo talaga matitest na, sige nga, kung talagang maglilingkod pa rin yan kayo, ibagsak mo nga yan ng bar. Iparamdam mo nga sa kanya na failure siya. Samantalang, all throughout kong college, lister kong laude, lister ng law school, tapos pagdating ng result, hindi ka pasado. Parang doon ko talaga nakita na, Lord, hindi maapektuhan yung pag-serve ko sa iyo dahil lang sa failure na ito. Amen? Kaya nga, alam niyo po, ang dami na po pagsubok na kinaharap ko na, like yung na-scam ako na hindi ko mabagay-bagay kung kaano kalaki, pero
na-scam po ako, tapos sabi ko, nakita yun ni Lord at alam niya na nangyari yun, pero inalaw niya. Pero magtitiwala pa rin ako sa Diyos at hindi yun makaka-apekto sa pag-trust ko sa Kanya that He knows better than what I know. Amen? Na mas malawak ang paningin niya at mas makapangyarihan siya at mas malaki siya kaysa sa pagsubok na kinakaharap natin. Amen? Tanungin mo ngayon katabi mo, kapatid, ano ba yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon? I-share nyo nga, ano yung pinaka-pagsubok ngayon? Kasi you know what? Yung mga pagsubok na ito will make or break our faith kay Lord. Amen? It could make, ibig sabihin, mas tatatag tayo kay Lord, or mapuputol yung faith natin na tatalibog na tayo sa Kanya at ayaw na natin siyang purihin. Amen? But I hope na doon po tayo sa unang part, yung tinatawag that it will make your faith much deeper and much stronger. Amen? Na dahil sa mga pagsubok na yan, mas tatatag po tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ayan. Kaya kapayag ako dun sa kwento ko kanina, sabi ko nung namatay si papay ko, hindi ko pwedeng ikumpara yung pagdadalamhati ko sa iba kasi magkakaiba kami ng spiritual level. Amen. Magkakaiba kami ng kaisipan. Kasi nung time na nangyari yun talaga, ang ipinapasok lagi ni Lord na thought sa akin yung alam ko galing sa Kanya. Kasi pag ang pumasok sa isip ko is that, no, kasi ganyan yung ginawa niyo. Alam niyo, nire-review ko yun kasi sabi ko, hindi yun galing kay Lord. Nire-review ko yung kasabihin niya na, kasi dapat naging ganito kayo, dapat naging ganyan kayo. I don't think na galing kay Lord yun kasi si Lord magbibigay siya ng peace sa atin. Amen. At ayaw niya na tayo ay sinisisi natin siya o nagdududa tayo sa kaya niyang gawin. Amen. Or mawala yung tiwala natin sa Kanya. Hindi gano'n yung mga thoughts na ipapasok niya sa atin. Okay, verse 9. Sabi ni Caleb, kaya ipinangako sa akin noon ni Moses na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matatapakan o matapakan ng aking mga paa. Amen. Sino po dito yung nagpapagamit kay Lord at alam niyo na ginagamit kayo ni Lord at alam niyo na yung ginagawa niyo ay para kay Lord? Amen? Kasi diba, nung nakilala natin si Lord, nag-iba na yung purpose natin. Nung naging malapit na tayo kay Lord, yung mga dreams natin, dapat kasama na si Lord dyan. Amen? Ang laging tanongin mo sa sarili mo, paano ba mag-glorify si Lord sa gagawin mo na yan? Si Lord ba ang maitataas? Si Lord ba ang mabibless kapag ginawa mo yung prayer mo na yan? Or yung gusto mong gawin na yan? Or mapapahamak ka lang dyan? Or mas lalo ka lang may mapapasama? Amen? Laging ganun po yung isa sa mga test na gawin nyo. Amen? Tanongin nyo nga yung katabi nyo, kapatid, ano ba yung gusto mong gawin? Tanongin nyo nga katabi nyo, ano ba yung gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko na po umuwi, pastor. Makakasunod pa ka mo ba yun? Ano ba yung gusto siyang gawin? Kasi pag sinagot niya kayo, ito yung gusto kong gawin. Ang next na tanong dyan, paano maluluwalhati or mag-glorify si Lord dyan sa gusto mong gawin? Amen? Kasi kung hindi naman siya mag-glorify dyan, I don't think na para kay Lord yan. Kasi baka para sa sarili mo lang pala yan, di ba? At ang nakakalungkot, baka ikapaharap mo pa yung pinapangarap mo na yan. Amen? Praise God. Okay, verse 10, sabi ulit ni Caleb, 45 taon na ang lumipas, buhat ang sabihin ito ni Yahweh kay Moses. So ilang taon na ngayon si Caleb? Kasi 40 years old siya nung pinramis yun. Tapos 45 na, tsaka niya lang kiniklaim. 85 na po si Caleb sa mga time na ito, na kiniklaim niya na yung reward ni Yahweh sa kanya dahil sa kanyang pagsunod. Noon naglakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. Naniniwala siya na iniingatan ng Diyos ang buhay niya dahil nga
gusto ng Diyos na ma-enjoy niya pa yung reward na ipagkakalo sa kanya ng Diyos. Amen! 85 taon na ako ngayon, 85 na ako ngayon, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko. Di ba? Sana pag 85 tayo, masabi natin dito. 85 na ako, pero yung pakiramdam ko parang kasing lakas pa rin ako noong ako ay 20 or 15 years old. Amen. Sabi niya, 85 taon na ako ngayon, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko. Mula nang ako isugo ni Moses upang siyasatin ang lupain ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Sana all, 85 years old, pero kulang pa din. Okay, babalik ako doon sa part na, asan na yun? Ayan, yung verse 9, para malinaw. Kaya ipinangako sa akin noon ni Moses na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, ay magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang mga lupang matatapakan ng aking mga paa. Amen. Ang point dito, naniwala si Caleb na dahil sumunod siya, mayroon itong reward. Amen. Magbibigay lang po ako ng testimony about this. About doon sa nangyari sa memorial service ni Papa ko sa AGC. Okay. Nung sinabi sa akin ni Lord, kasi naniniwala talaga ako na si Lord ang nagpapagawa nun sa akin personally na kailangan magkaroon din si Papay mo ng memorial service sa Philippines kahit nawala yung katawan niya. At dapat sa church yan para ma-invite yung mga family members nyo na makilala nila si Jesus. At tanggapin nila si Jesus para pumunta rin sila sa langit at hindi sila mapahamak sa impyerno. Kasi ganoon naman po yung ginagawa natin every time na may mga funeral service or funeral mass or sa mga last night or lamay. So, kinausap po talaga ako ni Lord na gawin po yun kahit wala yung body ni Papay ko. Although, alam niyo po, may mga nagsabi na, bakit kailangan pang gawin yan? Wala naman si Papay dito. Kasi alam niyo po, pag may pinapagawa ang Diyos sa atin, gagamit din siya ng distraction or ng ibang tao na magsisira sa ating sa plano ng Diyos para hindi ituloy. So, may mga nagsasabi na bakit kailangan pa niya gawin? Iba na naman dito yung bangkay niya, hindi naman siya uuwi. So, dapat wala na ganyan-ganyan kasi pupunta yung mga tao. Sino yung pupuntahan nila dito? Wala yung ashes niya. Kaya sabi ko, distraction. Sabi ko, hindi ka galing kay Lord. Amen. Bakit kanyo? Kasi yung naisip ko na magkakaroon ng funeral service, si Papay sa ADC, tanong, sino ba ang mag-glorify doon? Si Lord. Sino ba ang mapaparangalan doon? Ako ba? Si Lord. So ang point ko, kung ako yung tatanungin, syempre, sabihin ko, kahit hindi ko na gawin yan, kasi hindi ako makapagod. Walang effort sa akin. Pero alam mo na, yung pinapagawa sa'yo ni Lord, para yun sa Kanya. Hindi yun para sa'yo or para sa pamilya mo. Bakit ko po sinasabi? Kasi may nangyari na po sa aming pamilya na namatay yung isang tito ko. Nung namatay yung isang tito ko po, medyo nagkaroon ng conflict yung family nila tapos sa family namin kasi nga parang ayaw nila na magkaroon ng service kasi nga hindi sila Christian pa. Ganun. So, ang gusto nila parang pare yung magsalita. Ganun. So, alam nila yung iba hindi pa sila open sa ganon. Kaya nga alam niyo mga ibang tito ko na buhay pa na si Uncle Insyong kasi Nanti Aida doon. Nung nagawa namin yung kay Auntie Rose, sabi ko, pag namatay kayo, gusto niyo magkaroon ng ganitong service. Amen! Sabi nila, gusto nila. Yung sa tito na yun, medyo mahirap kasi hindi kami yung immediate family. So, hindi kami yung may final say na dapat magkaroon ng ganong service. Kasi nga, Catholic sila, and gusto nila Catholic sila. For example, alam mo, sinasabi sa akin ni Lord na magkaroon ng ganon. Okay, sasabihin ko na ba? Alam nyo, nung dumating yung last night, hindi namin ginawa, hindi kami sumunod. Kasi nga, sabi ko na din, siguro, sige, irespeto ko na lang yung mga anak niya, gano'n kasi nga, baka ma-offense sila kasi bakit nagkakaroon ng ganyan service, hindi naman sila Christian or Katoliko sila, gano'n. Tapos, yung isang anak, lumapit sa akin, sabi niya, Pastor,
bakit nung namatay si Auntie Luz, mayroong service ang church, ang AGC, pero ngayon si daddy ko wala. Alam niyo, nung sinabi niya sa akin yun na, bakit? Kasi nauna namatay si Auntie Luz, tapos nagkaroon kami ng service. And praise God, wala kaming issue kay Auntie Luz. Bakit kanyo? Wala siyang anak. Wala siyang asawa. So kami mga magpipinsan talaga ang may final say. So walang kontra. Pero yung isang tito namin na namatay kasi, syempre hindi nga kami mga anak pa yun na kasi ibang bansa, gano'n. May iba silang gustong gawin. So, hindi nagkaroon, in other words. Yung isang pangalan na Christian na, sinabi niya talaga sa akin yun na, bakit Pastor Lee nung namatay si Auntie Luz? Nung taon lang din yun ha, same na taon yun, tapos parang ilang buwan sumunod yung papa niya. Sabi niya, bakit nung namatay si Auntie Luz, nagkaroon kayo ng Christian service nung last night niya, bakit si papa ko wala? Alam niyo kung sinabi niya sa akin, naramdaman ko talaga na parang si Lord yung nagsabi sa akin na, bakit hindi ka sumunod? Amen. Kasi si Lord ang nagpapagawa sa akin na gagawin yun, pero nga, sabi ko nga sa inyo, may mga distraction na pipigilan. Kasi nga ayaw niya na mabahagian natin ng katotohanan, ng magandang balita, yung mga ibang tao, yung mga a-attend sa service na yun. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung sino man yung importante na a-attend doon, yun yung mga buhay na may pag-asa pang tanggapin si Jesus habang humihinga pa sila. Amen? So, di nangyari na yun tapos, dito nga nung namatay na si Papay ko, naisip ko na gawin yun. Tapos may mga kumukontra. Doon ko sinabi na, hindi na ako mag-disobey ngayon. I will obey. I will stand for what is the Lord is asking me to do. Amen? Amen. And you know what? After natin nung service nung Sabado, na-bless ako kay Lord kasi binigyan niya kami ng free hotel accommodation for 3 days and 2 nights sa La Union. And kaya nga nung, di ba nung nag-service tayo ng Sabado, natulog na kami nung gabi noon sa La Union, sa Maran Hotel. Kasi po, naisama ko sa seminar si Sister Lucy, Brother Winston, si Louie, tapos si Gab. So, nagbigay si Lord ng mga libreng room. In fact, yung room na yun, sabi nung kasama ko sa letter, dapat discounted siya. Willing naman kasi ako magbayad. Pero sa huli, ang sabi sa akin, attorney, free na daw yung room ni na ate mo. Alam niyo, sabi ko, Lord, ikaw ang nagbigay nito. Kasi nung nandun nga kami, sabi niya si Sir Lucy, nakakamiss naman yung ganito, yung mag-hotel-hotel. Kasi, syempre magastos din isang kwarto, 5,000. Alam niyo, nakita ko talaga na dahil sumunod kayo sa akin, yan ang reward niyo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yung naman ko talaga, ako personally, after the service, sabi ko, Lord, grabe ka talaga yung, oo nga, napagod kami sa preparation, na iyak-iyak kami, napuyat-puyat kami nung 1 week na nawala si Papay ko. Pero after, ito pala yung ibibigay mong kapahingahan na nag-enjoy kami dito, na libre yung almusal, libre yung merienda, libre yung lunch, libre yung dinner ng 3 araw. Grabe no, parang sabi ko, Lord, hindi ito aksidente na binigay mo ito lahat ng libre. So, yun yung punto ko na kapag tayo ay buong katapatan na susunod sa Kanya, ibibigay niya yung gantimpala. Amen. Kaya huwag na kayong magtataka na wala kayong nare-receive kasi wala din kayong ginagawa para sa Kanya. Amen. At huwag din kayong magtataka na, wow, grabe yung blessing. Kasi nasumusunod kayo sa Kanya. Amen. May isa pa akong testimony na nalaman ko lang din nung nasa hotel kami about kay Ate Nene, kay Sister Ochoa. Kasi nalaman ko, kwento sa akin ni Sister Lucy na, kami Sister Lucy, praise God no, kasi yung anak ni Ate Nene, may anak siyang babae si Baby. Si Baby ngayon, nag-work na siya sa call center. Kasi inanya niya siya ng mga kaibigan niya na mag-apply sa call center. So siya parang hindi siya interesado. Hindi siya interesado kasi siguro hindi naman siya nakapagpapos sa pag-aral o gano'n. So pero sumama siya doon sa mga kaibigan niya na mag-apply. Alam niyo ba, sa kanilang mga kaibigan na nag-apply, siya lang ang nakuha. Siya pa na hindi interesado ang binigyan ni Lord ng trabaho. Kaya nga nung pinikwento niya sa akin si Sister Lucy, yan yung sinasabi ko sa inyo na pag susunod tayo kay Lord, yung reward, ibibigay niya yan, hindi madamot ang Diyos, hindi maliit ang palad niya na iabot sa atin yung mga yung mga blessing na yan. Amen? It's just that tayo kasi ayaw natin tanggapin.
Kaya nga sa kwentong ito na po yung sinasabi ko na sana maging kagaya tayo ni Caleb, na yung faith natin ay ganoon kasing laki na alam niya na deserve natin yun dahil nagpagamit tayo kay Lord. At alam natin na si Lord ang nagbigay nun. Amen! Palakpakan natin si Lord. Alam niyo, nung kinikwento yun sa akin ni Sister Lucy na si Heidi ang nakuha. Ngayon, may work na siya, laki-laki ng trabaho ng mga sa call center, di ba? Praise God. Sabi ko, yan na talaga. Yan na yung simula na kapag magpapagamit ka talaga kay Lord at susunod ka sa Kanya, yung blessing mo aapaw. Amen. Bakit kanyo? Kasi po, hindi papayag ang Diyos na may utang siya sa atin sa bawat paglilingkod natin sa Kanya. Amen. Naniniwala po kayo doon na kailanman ay hindi po siya papayag, na hindi niya ibabalik o i-reward lahat ng panahon, oras, or effort na ginamit natin para maparangalan siya. Amen! Praise God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maghanda ka na. Maghanda ka ng magpagamit. Amen. Amen. Kasi sometimes, ang mali kasing kaisipan, yung sinasabi nila na kailangan mong pagtrabahuan ang kaligtasan mo. Okay? Mali po na iniisip mo na kailangan mong gumawa ng mabuti para sa Diyos para masave ka o mapunta ka sa langit. Mali po yun. Amen? Ang salvation po natin ay sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Jesus na pinaniwalaan natin na ginawa na yung pagbayad ng kasalanan natin. Amen? Pero biblical din po na dapat sumusunod tayo sa Kanya. Amen? Biblical din po na dapat nag-obey tayo sa Kanya, nagpapagamit tayo sa Kanya. Pero alam natin na hindi natin kailangan gawin yun para pumunta tayo sa langit. Amen? Hindi ganun ang dapat na thoughts natin because our works will not save us from hell. Tama po yun. Pero ang sabi din po sa Bible, God will reward our obedience. Pagpapalain niya po ang ating mga pagsunod po sa Kanya. Amen. Praise God. So, alam niyo po, ang dami pong nag-testimony sa amin, nagsabi na, praise God kasi nung napanood daw nila yung service ni Papay ko na nakita po nila yung love ng family, lalo na po si Auntie Colina. Si Auntie Colina, sabi niya, praise God, nakaka-bless yung family niyo. Kasi hindi ba nagsalita lahat yung mga kapatid namin dito kahit nasa abroad sila. Sabi nung isang tita ko, nakaka-bless yung pamilya ninyo kasi hindi kayo, kasi nagmamahalan kayo. Hindi kayo nag-iinggitan. Amen. Kasi, alam niyo po, naniniwala po ako na ang Diyos lang ang magre-restore ng family niyo. Amen. Kung meron man magpapalakas ng love, ng pag-ibig, ng pagmamahala, ng pagkakaisa ng pamilya niyo, ang Diyos lamang yun. At naniniwala ako kaya naging posible po yun sa pamilya namin kasi lahat po kami ay ang Diyos po ang nasa sentro po ng buhay at ng pamilya po namin. Amen. Kaya ngayon po sinasabi ngayon ng Diyos sa inyo, huwag niyo na pong patatagalin na sumunod pa sa sinasabi niya na dapat si Lord yung unahin natin. Amen. Amen. And finally, sa last verse, binasbasan, ibig sabihin din less. Binasbasan na nga ni Joshua si Caleb at ibinigay na sa kanya ang Hebron. So, binless na siya, binigay na sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb, na anak ni June, sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh. Amen? Natanggap niya yung reward sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh. Amen. Praise God. Noong unay, lungsod ng Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba. At pinakadakila sa mga Anaseo. At nagkaroon nga ng kapayapaan ang buong lupain. Andyan po nagtatapos ang ating kwento. Palpakan po natin ang ating Panginoon. Pero before that, gusto ko lang pong i-summarize ulit yung tatlo lang po na major point natin ngayong araw sa kwentong ito. First point ay ito po. God will reward your obedience. Sabihin nyo nga po yan ulit. God will reward your obedience. So tanongin mo nga yung katabi mo, kapatid, handa ka na bang sumunod sa Diyos? Kasi baka naman, sabi mo naman, after 10 years na, or after 40 years, tignan mo si Joshua. Pinalipas pa nila yung 40 years.
Di ba? Sabi ko kasi hindi happy. Sabi ko, nandito na yun. 2010, tapos yung nagko ko kasi John Raiden kasi nagugulat siya sa paglago daw ng mga members ng church kasi grabe yung spiritual maturity natin. Pangalawa, God will not forget what He has promised you. Naniniwala po kayo dyan na hindi ka kailanman kalilimutan ng Diyos ang ipinangako niya sa iyo. Amen? Alam niyo po, sometimes kasi hindi natin nakikita na ang reward ng Diyos sa atin ay yung wala tayong sakit at hindi tayo na-hospital, hindi tayo na-confine, wala tayong maintenance na pinagagastusan. Amen? You know what? Since nung na-confine po ako nung taon na yun, yung pinagag ko kanina, dahil sa pagsunod po sa Diyos, since then, hindi na po ako na-confine. Amen! Kaya yun yung hindi kasi natin nakikita eh. Sabi nga ni Ate ko Rona noon, grabe nung hindi pa kami nag-serve kay Lord. Alam mo, ading, nauupos yung pera ko sa pagpapa-hospital sa mga anak ko, lalo na yung bunso si Manuel, kasi may skin asthma yun. So, yun lang, yung may malusog po tayong pangangatawan, tapos araw-araw may pagkain po tayo at hindi po tayo nagbibed or namamalimos, ay reward na po yun. Amen? Yung dati po na parang hirap na hirap po tayo, pero ngayon ay pinapakita po ng Diyos na pinabalik niya po lahat ng mga pagsunod or obedience natin sa Kanya. Amen? And finally, let us claim our spiritual inheritance. Amen? Kaya yung kiniklaim po kanina ni Caleb, may nakakaling po natin yun sa mga spiritual na ipapamana sa atin ng Diyos. Amen. Hindi yun ibig sabihin na pupunta rin tayo kay Joshua tapos Joshua, ibigay mo na sa akin yung lupa ko. Hindi ganun yung ibig sabihin niya. Ang point dito, si Jesus ay parang si Joshua. Si Jesus or si God ay parang si Joshua. Lapit tayo sa Diyos at i-claim natin yung mga pangako niya sa atin. Lalo-lalo na yung mga sinabi niya sa Bible. Amen! Pangako niya sa atin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit dahil tinanggap natin ang ating Panginoon, ang kanyang anak na si Jesus. Naniniwala po kayo doon na balang araw, pag mamamatay po tayo, mayroon po tayo pupuntahang buhay na walang hanggan sa langit. Amen! Yan po yung mga dapat natin i-claim. Bakit kanyo? Marami pa rin pong tao ang natatakot mamatay. Amen? Natatakot mamatay kasi hindi nila alam na mayroon pong inihandang buhay na walang hanggan sa langit ang mga taong ikilala sa anak niyang si Jesus. Amen? Sabi nga sa Bible, "Oh death, where is your sting?" Bakit kanyo? Kasi pag na-kay Lord na po tayo, hindi na po tayo matatakot mamatay kasi alam natin na mas magiging maganda ang buhay natin sa langit. Kapiling niya. Amen? Kaya nagkikwento ko lang ulit yung pinakita sa akin ni Lord na vision nung naliligo po ako. Kasi nung naliligo po talaga ako, nagkaroon po ako ng vision na nung si Papay ko po, paakit na po siya sa langit. Tapos nakita niya po yung langit kasi nga namatay na siya sa lupa. So yung kaluluwa niya nasa langit na. Tumakbo na siya agad doon at iniwan niya na kami. Sabi niya sa mga anak niya, "Bahala kinatan ang babangin." Ang babangin kayo. Mas bali-bali ni malaya ng tao, jakla with Jesus. Kaya, nung pinakita sa akin yun ni Lord, tumatawa po ako habang umiiyak kasi praise God Lord, nandiyan na si Papay ko. At pinakita mo na sa kanya yung katotohanan na mas maganda nga talaga dyan isa sa mundong ito. Amen! Bakit ko po yung ma-assure? Kasi napakadami pong video ni Papay ko na pinapanood niya po itong series natin sa Old Testament. Amen. So, ang tagal-tagal na po natin itong ginagawa since 2020 po. Pinag-aralan natin ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nasa Book of Joshua na tayo sa 5 taon. Pinapanood niya po yun. Kaya alam niya po, yung Papay ko po matalino po yun. Matalino po siya, kaya naiintindihan niya po yung daan para tayo ay maligtas sa ating kamatayan sa impyerno. Amen! Kaya kahit ganun-ganun po yun, kaya nga nung nag-pray na kami nung last time at nag-amen siya at nagsabi siya ng I love you po, doon po talaga nakita yung surrender niya na yung verbal kailangan sabihin na tinatanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
Amen. And finally, last question, where is Jesus in the story? Si Jesus ay ang mana, okay, ang inheritance na kiniklaim or gustong kunin ni Caleb kay Joshua. Amen? Jesus is like the inheritance, yung mana na kiniklaim or gusto nang kunin ni Caleb from Joshua. So, ganun din po sana tayo na i-claim natin yung mga spiritual inheritance natin kay Lord, kay God. Lalo na yung pinangako niya na buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. To God be the glory.